Nasa ating linya ngayon si Secretary Vince Dizon ng DOTR. Good morning, Secretary. Good morning po, Kuya Ted. Good morning po, Ma'am Cha. Opo, ito po Good si morning Chacha. po. Salamat po na marami. Sec, thank you for your time. Go, Cha. Yes, good morning, Sec. Thank you for being on the show. Ito nga kahapon po, no, sumakay kayo ng MRT3 during the rush hour. Opo. Kasabay po yung ating mga pasahero. Kamusta po ang observation ninyo? And may mga nabanggit po kayo na planong i-extend. Yun po ang kagustuhan ng DOTR. Ito pong MRT3. Kung matutuloy po yan, kailan ang simula? Ma'am Cha, o nga po, kagaya po nung sinabi ko nga po nung nandyan ako dati, ang kabigin-biginan nga po ng Pangulo natin is kailangan kahit paano maibsan natin yung araw-araw na hirap ng mga kababayan natin na nagko-commute. No? Kaya ang pinaka-importante po dyan, kagaya po nung mga nakausap ko kahapon nung sumakay po tayo ng MRT3, talagang ang problema nila yung oras yung oras na nako-compute nila kung gaano katagal ang biyahe nila para naman on time silang darating sa opisina at saka makakauwi sila na gising pa yung pamilya nila. So ang ginawa po natin, unang-una, inutusan po natin ang ating MRT3 na i-extend na ang oras. Naputol ba tayo? Oo. Hello, Sec? Nagkaroon ng problema dito po sa ating linya kay Okay. Secretary Vince Apo. Dizon. Sige. Balikan po natin siya Ayusin na maya-mayang natin. kaunti. Opo, Oo. at ang isa po sa mga importante pong issue dito, yung common station ng MRT7 at LRT1 at maging ang MRT3. Yan ang ating isa sa mga importante pag-uusapan this morning dahil tayo pong lahat mga kapatid ay looking forward nga po dito na ilan na pong dekada actually na hinihintay natin na matapos po at mapakinabangan na ng taong bayan. Balikan po natin, sir, ang binabanggit po ninyo tungkol po doon sa request nga po ng mga manggagawa para po sa extension po ng serbisyo ng MRT3. Doon po tayo naputol po, Sec. Opo, sorry Kuya Ted, Ma'am Cha. So, may mga iba ho kasing stasyon, alas 10 pa lang, sarado na. No? So, naiipit yung mga kababayan natin, lalo na yung mga nagtatrabaho rin bawas sa mga call center na ginagabi. So, nag-utos po ako ng at least isang oras sana mag-extend. So, yan po ay tingin ko magagawa na natin siguro by early next week, no? Yung extension. Pero aparte po dyan, nagpadagdag po ako ng bagon. No? Kasi nalaman ko po, nakausap po yung mga tao natin doon. Ang isang dagdag na bagon po pala, 1,300 na katao ang kayang isakay. No, so napakalaking bagay po noon, no, na para hindi lang para mapabilis yung biyahe kasi bibilis ang mga pila, mas dadalas ang dating ng bagon kapag rush hour. Pero pati yung kaluwagan at yung comfort ng mga kababayan natin. Siyempre mas maraming bagon, mas luluwag tayo. So nag-request po ako ng 1 hanggang 2 bagon kung kakayanin, magdagdag po tayo during rush hour. Ito pong dagdag na bagon, kung yung sinasabi niyo po kanina na extension, mararamdaman na next week, ito po medyo kailan po kaya ito? Sec. Ang sabi po sa akin, kaya din daw po next week. So kausap ko po ang Sumitomo representatives, yung po mga Japanese partner natin na nagme-maintain. Mukhang kakayanin naman daw po. No? Kailangan nilang ayusin yung kanilang scheduling tsaka siguraduhin na maayos ang tatakbo nitong mga bagon na idadagdag natin. Kasi maintenance issue po yan, Kuya Ted, Ma'am Cha, no? Na pati yung pag-extend ng hours kasi kakain yan dun sa maintenance time nila. So, kailangan masigurado din naman natin na wagang ma-aberya, wagang masisira ang mga train. Kakayanin daw po yon na By next magdagdag week, ng bagon? no? Oo. Mukhang kakayanin daw po by next week. So, hopefully po may sasabay na natin yung extension of hours at yung pagdagdag ng bagon by early next week. Okay, At sige po. kahapon din po, sabi niyo may mga nakausap din kayo mga pasahero. Other plans or yung immediate action na pwede agad tugunan ng DOTR na nabanggit po sa inyo at nakita niyo rin po from your experience aside dito sa mga nabanggit niyo na pag-extend nung sakay sa MRT at yung mga bagon? Opo, in-inspection ko po yung elevator na nasira unang-una sa Taft Avenue MRT Station. Gumagana naman po siya, pero yun nga po yung medyo na hindi ako masaya kasi nung nasira nung last March 8, Sabado ng umaga, alas 10, Martis po kinausap yung current GM, hindi pa nagagawa, Martis na. So halos 4 na araw na yon. So unacceptable po yun, Kuya Ted. Kailangan po mabilis pong inaayos yan. So, ang sabi naman po ng Sumitomo, kaya nila
within or less than 24 hours, maaayos yung mga ganong klaseng aberya. Kaya naayos naman po siya, pero ang hindi nga humaganda, naghintay pa po ng 3 araw, 3 kalahating araw para maayos. So hindi na po dapat mauulit yun. Mabuti nga po kayo nakatutok, Secretary, no, para bumilis-bilis po ang kilos nito pong ating concession, itong ating operator, no? Opo. Ang isa pa po, Kuya Ted nga, nung kausap ko po yung isang kababayan natin na bababa sa Santorian Station, ang isa pong problema, yung may mga areas, yung sinasabi to ni Kuya Ted, yung connection mula sa paradaan ng jeep at ng bus papunta sa MRT. Meron po ako napansin na may mga connection tayo na walang bubong. So ibig sabihin, dadaan po na-expose sa mga kababayan natin. Hindi tulad halimbawa nung napakagandang stasyon sa Ayala na ginawa ng Ayala, kinonektan niya yung mall at yung bus terminal sa stasyon. So napaka-komportable po nung movement ng mga kababayan natin mula tren papunta sa bus. Ang problema dun sa kanan sa northbound lane. Papunta naman doon sa mga bus papuntang BGC. Wala hong exposed po yung mga kababayan natin, pero mga 30-40 meters lang, Kuya Ted. So, tinawagan ko din po ang Ayala. Baka naman po pwedeng magagay din tayo ng kahit bubong man lang para sa mga kababayan natin. Para naman, pag tag-ulan, hindi naman sila mababasa. Ano po ang tugon ng Ayala, sir? Mukhang kaya po nilang gawin, Kuya Okay. Ted. Hindi naman po mahirap, saka maiksi lang. So, yun din po ang sinasabi ko sa ating mga operator, na pag-isipan ng mabuti yung koneksyon papunta sa paradaan ng mga jeep, saka ng mga tricycle o ng mga bus, para naman, hindi naman kahit paano, hindi naman mahihirapan yung mga kababayan natin. Saka hindi naman po mahal yan, Kuya Ted. Opo. And after all, kumikita naman yung mall sa volume ng tao na 'di ba, na Totoo dumadaan po sa yan. kanila. Opo, sige. So, Totoo po yan. Sec, ito po, pasensya na ha, kasi pinuntahan din po ninyo, 'di ba, yung common station construction. As Opo. we speak, ano ang status nito at ilang percent pa lang ang completion nito? Ang completion po is roughly, kung tatanungin niyo po ang contractor, para sa contractor, 80%. Kung tatanungin niyo po yung DOTR, yung mga ating mga engineer doon, mga nasa 70%. No? So, as of now, Kuya Ted, may proseso lang kasi tayong kailangan sundin. In process na po yung pag-uusap between DOTR and yung contractor para po magkaroon na tayo ng amicable na termination, no, para makapag-move on na po tayo. Kasi para sa akin, kailangan mag-move on na kasi kailangan matapos na po yan. Pero hindi po yan gagalaw kung hindi po tayo magte-terminate. So hopefully po within this week or early next week din, meron na pong clarity dyan at makaka-move on na po tayo dyan. Opo, amicable, anong ibig sabihin po nun, sir? Can you please elaborate? Para wala na pong kasuhan. Kasi alam niyo naman po, pag termination, minsan pag nag-aaway, magkakasuhan . Ang problema sa kaso, pag nagkasuhan, hindi tayo makakaabante. Opo. So, para sa akin po, kung may utang ang gobyerno, dapat bayaran. Kung may utang po ang contractor, liquidated damages, mga penalties, kailangan po ipagbangga na lang po yan. At kung ang suma total, may utang ang gobyerno, babayaran po ng gobyerno. Kung meron pong utang ang contractor, dapat po, siyempre managot din ang contractor. So, ganun lang po. No? Sabi ko na lang po sa mga abogado natin, huwag nang patagalin. Kasi hindi naman siguro komplikado yun. Numero lang naman po yan. Pero ano ba ang katwiran po ng kontratista? Ano ba dahilan kung bakit hindi niya ito tinuloy? Meron din pong mga sinasabi yung ating kontratista diyan. Kakulangan din po ng DOTR, no, na sabi ko naman kung totoo yan, dapat aminin ng gobyerno yan. Halimbawa po, yung late na pagbayad, meron pong ganong claim ang kontrakto. Pangalawa, yung pong mga variation order na hindi po ina-approve, mabagal ang approval ng DOTR. Yung mga ganun po, kailangan lang po natin ma-establish kung totoo yun. Kung totoo po, dapat aminin po akuin ng gobyerno. Opo, pero ang halaga po nito ay 2.783 billion pesos. Magkano na Totoo po. meron ba kayong informasyon? Magkano na ba naibayad sa kontratista? Aalamin ko po, Kuya Ted. Hindi ko pa po nakikita yung buong report sa akin. Aalamin ko po at magre-report po tayo agad sa inyo. Opo, pero ang claim po ng ilang mga DOTR insiders before kayo dumating dyan, Sec, ay dapat meron ng kaagad
na ipabayad na penalty sa kontratista dahil nga dito sa delay po ng kanyang accomplishment. Ito ba inyo rin po na pag-usapan? Yes, opo. Mhm. Tama po yan. Meron pong mga penalties at tinatawag nila yung liquidated damages for delay. Mhm. No, na kailangan i-impose sa contractor. Ang ano pa naman po, mukhang substantial pa naman po yung pera na hindi pa na ibabayad. Aalamin ko lang po kung ano yung exact figure. Mhm. Pero para ho sa akin, kung may pagkukulang po ang contractor, ilista natin lahat ng pagkukulang at kung magkano ang pagkukulang na yan. Kung may pagkukulang po ang DOTR, ilista natin lahat yan. Pagbanggain po natin. Mhm. Kung ano yung lalabas, either siya magbabayad, ang contractor magbabayad, o ang DOTR ang magbabayad, klaruhin na lang ho natin yan para makapag-move on na ho tayo. Opo, pero ano ho ba dito po ang inyo pong gagawin? Ipaparibid po ninyo ito at paano po yung procurement law natin na lubhang matagal? Paano kaya yon? Humihingi po ako ng options. Marami naman pong options ang ating procurement law ngayon na pwede tayong magparibid, pwede tayong mag-negotiate, halimbawa dun sa mga operator na nagpapatakbo na ng LRT1 tsaka MRT3 kasi yun po yung dalawang linya na dadaan. Pati po pala MRT7 dadaan din sa Common Station. So meron pong mga options din na gano'n pero kailangan pong pag-aralan lang ng ating legal team para po lahat ng gagawin natin above board at legal. Pero kailangan po talaga yung pinakamabilis kasi masyado nang matagal to, Kuya Ted. Masyado nang matagal. Oo nga po kasi meron ho bang report sa inyo na may mali sa design paano magtatagpo yung LRT1 at MRT3 at MRT7? Meron yung MRT7 po, mukhang wala pong problema yon. Ang meron pong problema yung LRT1 connection. Kung mapapansin mo, Kuya Ted, meron diyang viaduct na tinatawag nila. Yung bakal na structure sa side, makikita niyo ho yan, no? Na mula Common Station, liliko po siya, tatawid po siya ng North Avenue, liliko po siya ng papuntang EDSA. Dapat po yan ang connection sa LRT1. At magko-connect po yan sa Roosevelt Station ng LRT1. Ang problema po ata, hindi po ata nagtutugma yung viaduct na yan tsaka yung relays ng LRT1. Yun po ang malaking problema dyan na kailangan ayusin. Yung nga po, sir, bakit nangyari yun? Sir, hindi ho naman ito, simpleng proyekto lang. Bakit po nagkaroon ng napakamaling design na ngayon po malamang cause of delay na naman? Cause of delay and malaki po ang gastos niyan, Kuya Ted. Kasi re-rectify yan. Yun din po ang tinanong ko sa mga engineering. And apparently, ang simple explanation is nagkamali po ang contractor. Yung nga po ang sinasabi ng mga DOTR insiders. Nagkamali ang contractor dito and major blunder po ito, Secretary. So, Major po siya. Opo, sabi nga ng DOTR insiders before you arrived there, sir, panahon pa po ito ni Jimmy Bautista, sinasabi nila, hinayaan ito Nakita ho naman daw nila ito during the construction period. May mga nagsasabi na may maling ginagawa yung contractor and then ngayon mag-a-amicable tayo sa kanila. Ganun po mangyayari, Sec. Opo. Ang ibig sabihin naman po ng amicable, hindi naman po ibig sabihin nun, Kuya Ted, is papabayaan na lang natin yon. Ang gusto lang natin mangyari is magte-terminate na tayo ng malinis para makapag-move on. Pero po yung mga penalty niyan, kung sino ang may kasalanan niyan, kahit sa loob ng DOTR, may kasalanan din po yan. Kasi meron pong project manager yan dapat na binabantayan ng trabaho ng contractor. Lahat po yan kailangan managot siya. Kasi napakalaking aberya po niyan. Nakita ko po mismo, Kuya Ted. Hindi, ilang metro po ang agwat ang gap So, hindi tatalon po yung trend, Kuya Ted. Ayun nga po. Kasi nga po, ano ho ito kumbaga closing the loop. Yan po ang design dyan Di po ba? Correct. And then, papasok po makakapasok po ang LRT1 mula Roosevelt papuntang Common Station. Para po yung mga kababayan natin, hindi nabababa ng trend. Hindi nabababa ng MRT station, hindi na sasakay ng tricycle, hindi na sasakay ng jeep. Magta-transfer na lang siya sa Common Station. Yung nga po. So, sir,
So paano po ito? Kung may nagkamali sa construction, how will you correct that? Kailangan pong managot. Kailangan pong managot, Kuya Ted. Opo. No? Pero ang focus lang po namin ngayon is i-terminate muna to, pasimulan na ulit. Yun po ang pinaka-importante. Okay. Pero ano po yan, sabi nga nila sa ng mga abogado, without prejudice po yan. Kung ano man ang kailangan, kung sino man o ano man ang kailangan panagutan tungkol dito sa napakalaking aberya dito sa maging construction ng viaduct. Opo. Papuntang LRT1. Okay, so ano po, anong sabi ng inyong technical people? How do you cure that construction defect? Magbabaguhin ulit yung viaduct? Mukhang hindi naman po kailangan gibain. No? Mukhang hindi naman po kailangan gibain. Meron naman, siguro po, yung portion lang na po yun or ilang metro dun sa viaduct, kailangan itugma dun sa LRT1. Kasi yung LRT1 po, fixed na yun, tapos na yun. Hindi na po pwedeng baguhin yun. Ang kailangan baguhin yung ginawa na viaduct from Common Station. So, meron naman pong engineering solution. Yun nga nga, syempre, magkakos na naman ng delay yun kasi kailangan ayusin. Opo. Sige, so sabi nga ninyo, sige, habang may mga debate dito, usaping legal, importante, yung masimulan kaagad ito at maayos na. May timetable ho ba kayo dito kung kailan ito magiging operational kung sakasakali po itong common station na ito, Sec? Hindi pa po ako makapagbigay ng timetable, Kuya Ted. So, siguro po makakapagbigay tayo ng klarong timetable kapag meron na pong bagong contractor na magtatapos nitong common station natin once and for all. So, hopefully po, ang goal po natin is hopefully maka-terminate na tayo, maka-move on na tayo next week bago magkatapusan ng Marso. Tapos po, we start finding the new contractor via procurement o kung anumang paraan under the law ngayong Abril at Mayo. So hopefully po by June, meron na tayong bagong contractor. Opo. And June or July. Opo. And then after that, siguro po, aalamin na ho natin doon sa bagong contractor kung gaano kabilis ito. Konti na lang, Kuya Ted Konti na lang Opo. So sir, inaapura ngayon ng San Miguel ang MRT7 as we can observe, di ho ba ngayon? Ano? Opo. Ano ang report sa inyo ng SMC Group kung matatapos nila ang linya kahit papaano po, wag na natin pag-usapan yung last station nito sa San Jose del Monte, Bulacan, ano po? Kung kung meron na yan mula Tala, Caloocan, papunta po ng Quezon City, ano yan, hihinto sila sa circle, doon muna sila magbababa ng pasahero from MRT7? Ay, hindi po. Actually po, pag-uusapan, you mean papuntang common station ho? Opo, yes sir. Opo, kasi nga kung wala siyang lalandingan doon, saan sasakay ang mga tao kung assuming lang po saan na nga mag-operate na po ito para mapakinabangan po ng mga taga Caloocan, Quezon City. Saan siya lalanding? Saan ang kanyang magiging huling istasyon bago po mag-SM North? Unang-una po, Kuya Ted, kausap ko po ang SMC. Mukhang kaya na po nilang ipa-operate ang MRT7 line hanggang Sacred Heart. I think ito 13 stasyon to, no? Hanggang Sacred Heart by the end of 2027. No, yun po ang report sa akin ng San Miguel, no? By the end of 2027, kaya na po natin hanggang Sacred Heart. Ngayon, sa tingin ko naman po, kung yun po ang timeline ng San Miguel, kaya po nating sabayan na matapos na rin ang common station by the end of 2027. Okay. So hopefully po hindi na tayo aabot dun sa kailangan pa nila sa kalagitnaan ng MRT7 dahil hindi pa tapos ang common station dun pa sasakay ang mga kababayan. At bababa. So nangangahulugan na talagang walang pag-asa na makapag-operate ang MRT7 sa 2026. Wala po talagang pag-asa. I think po baka po 2026 is mostly testing the line. Okay. Testing the line po yan. Pero okay. ang sabi po sa akin ng San Miguel is 2027, operational na hanggang Sacred Heart. Opo. Ano po ang report din sa inyo doon sa problema sa pinagtatalunan pong final station ito sa San Jose del Monte, Bulacan? Hopefully po, Kuya Ted, hindi pa lang ako handa magbigay ng detalye. Pero maganda po ang naging meeting namin ng San Miguel at ng mga local government officials natin sa San Jose del Monte. No? At nagpapasalamat po ako kay Mayor Art, kay Pong Rida Robes, at sa ng San Miguel. Mukhang
may solusyon na po tayo doon at maayos na natin yung issue sa lupa para dun sa stasyon sa San Jose del Monte. Okay, sa final Pero station. hindi pa nga ho ako handang magbigay Okay. ng detalye. Siguro po, give us 1 week or 2 para ma-finalize lang ho namin. Opo, Para sige. po sigurado na. Pero Sige. maganda po ang development. Okay, sige po. So ang atin po ditong kumbaga best effort ay sa 2027 pwede, kung sakali po matapos ang common station, makakapag-operate na po dire-diretso hanggang dyan sa common station ng MRT7 kahit na po mula lamang sa Sacred Heart Station. Ganun po yun. Common station to Sacred Heart and back. Okay. Mukhang kaya na po 'yan at finally po mapapagana na natin lahat ng mga to na nabinbin ng halos dekada na mahigit. Opo, sige po. Yung pong LRT1 Cavite extension naman, yung right of way issue rin dito, ano pong report sa inyo? Ang kausap ko din po ang consortium ng Metro Pacific at Ayala. Mukhang ang by 2027, end of 27, mukhang kaya po nating matapos at mag-operate hanggang Zapote. Pero yung pong dalawa pang stasyon o tatlo pang stasyon papuntang sa Cavite na sa Bacoor, baka po lalampas na po yan sa termino ng ating Pangulong Marcos. Kuya Ted. Hanggang Zapote po, pero hanggang Zapote, tingin ko po kaya po natin. Opo. Hindi ho ba pwedeng, kumbaga, mapabilis ang remedyo ho dito sa problema po nitong tatamaan dyan na flyover? At papaaral po natin. Medyo masalimuot kasi ng konti, Kuya Ted. So, Okay. anuin ko po, I will talk to the engineers. Magagaling naman po ang engineers ng LRMC. So, aalamin ko po kung paano natin masusolusyonan. Pero actually, alam ko ang solusyon talaga dyan, lulusot tayo. Opo. Yun po ata ang solusyon. Pero aalamin ko pa po kasi mahirap na po magsalita. Hindi po ako engineer. Kuya Ted. Opo. Sige po. Aalamin po natin. Basta po, susolusyonan po natin lahat ng mga aberya ngayon. Opo, sige po. Well, sana nga po itong ating mga pinag-uusapan dahil nagagalak po kami na kayo'y nakatutok talaga dito para po mas mapabilis itong mga napaka-importanteng proyektong ito. Sige po. Opo, kailangan po talaga, Kuya Ted. Kailangan. Opo. Sakit sa ulo nito, Sek. Naintindihan po natin. Sobra. Matindi po, matindi. Sige, Sek, yung PUV Modernization Program, ano po ang pinakahuling balita po tungkol po sa report sa inyo ng LTFRB? Sa katotohanan, ilan ba talaga ang totoong consolidated units? Okay. Ganito po, nag-meeting po kami ng LTFRB last Friday. Matagal po yung aming meeting. Baka lively po nung discussion namin. Yung pong datos na 86%, na sinasabi na consolidated na, nalaman ko po nung Biyernes, nung ako po yung nagtatanong, dahil po siyempre meron naman pong mga tumutulong sa atin para mas maintindihan itong issue na to. Ang approved na po pa lang ay hindi 86%, kundi 43% pa lang. Ibig sabihin nun, ang nag-submit na ng kumpletong requirements, ang nabigyan na ng final approval ng LTFRB, ay 43% pa lang. Yung 86% po pala, nag-sumiti pa lang. Pero hindi pa po nakukumpleto at hindi pa po na-approve. So in reality po, ang mga kasamahan po natin sa PUV sector na nag-consolidate into cooperative, 43%, wala pa po sa kalahati in reality. So yun po ang importanteng tingin kong impormasyon na nakuha ko nung Biyernes na kailangan po maintindihan po ng lahat. Kasi ito pong PUV modernization, napaka masalimuot po nito. At naniniwala po ako ngayon after ng meeting po sa Biyernes, hindi po ito dapat madaliin. At hindi po ito pwedeng bigla-biglaan pipilit na natin ng nationwide. So, yun po ang aking nakuha nung Friday. Pero magkakaroon po kami ng konti pang mga pag-aaral dito at sa mga susunod na linggo po at araw, makikipag-usap po ako sa ating mga PUV group. Both yung mga in favor at yung mga against. At after po noon, tingin ko po makakapagbigay na po tayo ng mas detalyadong rekomendasyon. Opo. Pero base po dun sa narinig ko nung Biyernes,
kung wala pa po sa kalahati talaga pala ito, kailangan po dahan-dahan natin. Hindi po natin ihihinto, ika-clarify ko lang, Kuya Ted, no? Opo. Hindi po natin ihihinto yung pong mga na-approve na, tuloy-tuloy po yan, no? At tuloy-tuloy na po yung kanilang operation sa new and modern PUVs. Pero po, tingin ko, dapat medyo magdahan-dahan po tayo dito at hindi po natin pwedeng sabihin na lang na kailangan mandatory ito nationwide. No, yun po ang nakuha ko pong base sa nakuha ko pong impormasyon ng Biyernes. Opo. Ang binabanggit nyo po na yung 86%, ano po, pero sa katotohanan ay wala pang kalahati, no, na porsyento. Wala pang 50. 43%. Opo, 43%. Ang sinasabing combined na units na po ito, di ba? PUB, Yes, PUV, consolidated. lahat consolidated. Yan po. Yan po ang totoong figure, kumbaga, Secretary. Yes. Opo. Tama po yan, Kuya. Opo. At yung nga po, kaninyo, you will meet with the stakeholders dito para po malaman po ang kanya-kanya po mga input nila sa programa. So, sir, kasi ang presidente po dito nakatutok din, di ba, if you remember? Opo. Will you be meeting with the president to report to Yes. him the actual data and actual situation? Definitely po. Pero ngayon po kasi, ang LTFRB pa lang po ang nakakausap ko. Kailangan po, tingin ko, makausap din natin yung mismong mga stakeholder, yung pong Okay. mismong mga operator at driver natin. Both yung mga pabor at nag-consolidate na at kasama na sa programa at yung mga hindi pa. Okay. Sir, yung pong local route rationalization plan, yung route plan ng mga LGUs na sabi nga mismo ng Land Bank tsaka DBP, importante sa amin yan. Hindi kami magpapautang kaya pag walang siguradong linya, yung papasadahan nung uutang sa amin. Ano pong report ng LTFRB? Meron na pong mga natapos na, pero marami pa rin pong hindi. So, kailangan ko pa po ng detalye dyan kasi hindi na po kami masyadong umabot sa detalye Okay. sa ating route planning kasi yung nagsimula po kami sa mga basic So yung mga basic po muna ang tinignan namin. Okay. Pero tama po kayo, kailangan kasama sa planning yan na kailangan kumpleto na ang rota at klaro na kung anong rotang papasadahan ng mga operators natin na magko-consolidate. So hindi pa po ako hindi pa po kumpleto ang nakuha kong impormasyon diyan, Kuya Ted. Kaya nga po talagang hindi dapat minamadali ito, Kuya Ted. Opo. Sige po. So hindi dapat minamadali. Kailan po ang inyo pong meeting with the different transport groups para po nila para di malaman nila ang inyo pong mga plano? Nagpapaset na po ako sa ating bagong ASEC, ASEC Jojo Reyes, for land non-infra. So siya na po ang nagsiset. Siguro, hopefully po, kung di man po this week, next week sigurado na yan. Makakausap ko na po sila. Okay, sige po. Sir, meron pong maiba lang ako. Meron pong binabanggit, no, yung grupo ng mga truckers tsaka mga city buses operators na susulat sila sa inyo dahil doon nga sa memorandum circular po na inilabas ng LTFRB. Bagamat kanila po ito munang sinuspend, pero if you recall, naglabas na po sila ng memorandum circular tungkol doon sa mandatory po, no? Hindi naman question yung adhikain ng programa, maganda no? Professionalizing po itong ating mga drivers and conductors, pero nang walang public hearing na ginawa, nag-MC sila kaagad. Kaya po may protesta doon pa lang sa 2,000 pisong babayaran mo minimum sa lahat ng mga tsuper at konduktor. Ito ba'y nakaabot na po sa inyo? Hindi ko pa po nakikita yung sulat, Pero, Kuya Ted. Pero pagkabasa ko po ng sulat na yan, papatawag ko po kagad sila ang LTFRB. Inaalamin ko kasi kung totoong hindi talaga nag-public hearing, mali yun. Kasi kasama lagi sa proseso ang konsultasyon. Hindi po tayo pwede nagpapalabas ng kahit anong memorandum circular o order kung walang konsultasyon. Opo, sige po. Okay, sige po. Sa panghuli po kasi alam namin na kayo po'y abala this morning. Dito po sa airport natin, ito pong insidente ng ano ba ang final report sa inyo? May pagkakamali lang ba doon po sa naging pagtugon ng ating mga OTS personnel? Kaya po nagreklamo yung magnanay. Ano po ang inyo pong standing order po ngayon sa OTS? Opo, Kuya Ted, unang-una po, nasa NAIA po ako bukas. Para mag-inspeksyon. At kasama po sa oras na ibibigay ko dun sa
dun sa pag-inspeksyon ng NAIA, kakausapin ko po ang OTS, hindi lang ang OTS head, kundi ang OTS personnel. Mm-mm. So bukas po ako makakakuha ng report, Kuya Ted, Okay. tungkol dun sa insidente kay Ma'am Ruth tsaka kay Kai. Okay, sige po. So sir, salamat po na marami sa inyo pong ulat sa bayan, if I may call this one, na ating pong Opo. ugnayan. Para din po Salamat malaman ng mga kababayan natin ano pong Opo, ginagawa ng importante inyong po yun. departamento. Para po sa ikauunlad ng ating pagko-commute. Ano po, Secretary? Opo, importante po yun, Kuya Ted. Maraming salamat din po sa panahon na binibigay ninyo. Thank you so much po. Opo. Salamat, Sec. Mabuhay. Thank you. Si DOTR Secretary Vince Vince Dizon. Dizon. FM.